magiging ano yan, magiging mas kaawa-awa ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, kung ano, kung yung sasabihin nila, yung butot balat na ang dating Pangulo, yung mahinang-mahina na ang dating Pangulo, talong kakaawaan ng mamamayang Pilipino. O di ho ba? O, lalong kakaawaan ng mamamayang Pilipino. Nako, eto, tingnan nyo. Ang naratibo pa naman ng mga yan, pinakulong ni Marcos si Duterte. Ang naratibo pa naman yung mga yan, kinidnap si Duterte. Tapos magagalit yung bayang Pilipinas. Hindi naman ho lahat. Kukunti na lang po sila. Sasabihin, naku po, kailangan iuwi na si dating Pangulong Duterte dahil payat na. Sabi ni Roque, pag may nangyari kay Tatay Digong, susupa ako. Ay, sorry, isusumpa yata. No, hindi, wala namang na ano. Kasi wala namang nabanggit na isusumpa daw. Pero galit na galit si Roque, mga bossing. Sabi, pag may nangyaring masama kay dating Pangulong Duterte, parang isusumpa niya na si dating Pangulong si President Marcos. Kasi mga bossing, may sinasabi pa, tapos na kayong pamilya Marcos kayo. May ganun pa si Roque. Hoy! Kayo naman, no? Isusumpa yung sabi ko, hindi yung susupa. Ano ba yung sinasabi nyo? Nagkamali lang ng nagkamali lang ako ng pagkakabigkas. Alam nyo naman, si Mark Ramos, bulol. Di ba? Tapos kayo papaulit-ulitin nyo pa, susupa. Isusumpa. Parang isusumpa na ni Roque ang presidente at ang Pangulo at ang pamilya Marcos. Di ba? Sabi, tingnan nyo, si Daryl Frank tuloy, natawa. Sabi dito ng vice-presidente, payat siya. Hindi, payat naman simula nung umalis ang dating Pangulo. Di ba? Pasensya na ho, hindi ho ako kumakagat dito sa naratibo nila na payat ang dating Pangulo. Tingin ko, pagka nakita ulit natin, no? Naku, excited lahat ho ang makita ang dating Pangulo sa Setyembre. Pati naman din ho tayo. Umamin kayo. Pati yung mga sumusuporta kay PBBM ay excited makita ang dating Pangulong Duterte. Kaya lang ho, mga bossing, magkaiba, no, ng pagka-excitement. Ano na kaya itsura ni dating Pangulo? Ganun lang tayo. No? Yung mga DDS, yan, excited makita yung poon nila, mga bossing. Tingin ko nga po, kung sakali na medyo maratay na o manahimik na po ang dating Pangulong Duterte, tumahimik na po, or ano ba, hindi, wala naman kasing mas magandang dun Walang mas magandang word Pinipilit ko po na maging maganda yung word, mag-sugarcoat po para mas 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 karespeto naman po. Kaso sa sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, malapit na po talagang mategi ito. Mga bossing, hindi ko po ipinapanalangin na mategi na ang dating Pangulong Duterte. Ano po? Pero real talk lang po tayo, taot tiyent na ho yan. Tapos sinasabi pa ni Atty. Cristina Conti, aabot ng 10 taon yung paglilitis. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan, para masuportahan yung bring him home na kandidatura, no? O yung bring him home na plataforma de gobyerno ni Inday Sara Duterte, kailangan nilang dagdagan ng payat na siya. Ako hindi talaga ako naniniwala. No? Kasi biruin mo ba naman? Napasok doon sa loob. Yung dati na pagod na pagod, araw-araw, pinag-aagawan ng mga PDP, pinag-aagawan nila Bongo, nila Robin Padilla, kung saan-saan inaakay, dito tayo, mangampanya tayo, doon tayo. Kakapagod yun bumiyahe ng bumiyahe sa edad na 80 ho. Nawala ho yun sa dating Pangulong Duterte. Na-less yung komunikasyon sa politika. Di ba? Tapos biruin nyo, kain tulog, may aircon naman. Unlimited pagkain pa po. Tingin nyo papayat? Hindi. Yung mga stress ho, mga boss chief amo sir,
nawala sa dating Pangulo. Yung mga pagod nawala sa dating Pangulo. Tingin ko ho, pagka nakita ho natin to sa Setyembre, baka chubby na ho ito eh. Mga bossing eh. Baka chubby na ho. Kain tulog gala. Ay sorry, kain tulog lang pala. Walang gala kasi nakakulong. Di po ba? Ngayon, ini-exage na lang nila. Para nga naman, naku, para mas nakakaawa ang dating sa taong bayan. Pag ako bumuka, sinabi ko na, o eto, payat na ang dating Pangulong Duterte. Kaya iboto nyo ako sa pagka-presidente kasi may magagawa ang presidente para iuwi ang dating Pangulong Duterte. Naku, nga no. Kaya lang ho, ang naniniwalang pwersa sa kanila, mga bossing, 20 milyon na lang po. Hindi na ubra o hindi na ilan ba yun? 32 million. Kasi po yung 32 million, kasama pa ho tayo dyan eh. Wala na ho yun. Burado na po yun. Ano na lang, guni-guni na lang po yung 32 million na yun, mga bossing. Dahil unang-una, kasama po tayo dyan sa 32 million na yan. Wala na, konti na lang po. 20 milyones. Yun na lang po talaga ang nakikita ko sa mga DDS. Dagdag pa ng Vice Presidente. Sobrang payat siya na hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Hindi naman pababayaan si Digong sa kulungan ng dahig at maalaga. Tsaka may mga ospital po doon, Ma'am Princess. May mga ospital. May mga doktor, may mga nurse din ho doon. Di po ba? Nawala ng stress eh, tapos wala na. Sabi ni Jess, by 2028, 2 million na lang. Bayad pa. Tuloy-tuloy ho nila yung mga kasinungalingan at yung mga propaganda na walang katotohanan. Panigurado po ako, yan ang kahahantungan nila. Tignan nyo nga ho, mga bossing, yung kanilang mga vloggers, nag-aaway-away na po. Yang sinasabi ni Jess, by 2028, 2 million na lang, bayad pa. Mukhang yung ibang mga sumusuporta ho sa kanila, pati yung mga vlogger, ang inaatupag lang po, mga pera. Di po ba? Nag-DDS sila, nag-EDSA sila. Ano ho ang pinag-aawayan? Pera. Ngayon, may versus mga kabit daw po ni Duterte. Pinag-aaway-aaway din. Merong napansin si Maharlika na meron daw nang hihingi ng mga solicit. Nagagalit. Siguro wala siyang hati. Samantalang si Maharlika ang talaga unang-una, number 1 na nagpalaganap ng mga kasinungalingan. Wala nga pong napatunayan ni isa, di ba? Laban sa presidente natin. Tapos siya mawawalan nung hati doon sa kanilang panunulisit. Pera po. Pag pera ang ugat, naku po, hindi matatag po yan. Hindi ho matatag na samahan yan. Di ba? Pag puro ang isip ng mga supporter gumawa ng pera, mga bossing, di kalaunan po, ganyan ang mangyayari. Sila po mag-aaway. Di ba ano po ang agenda ng iba sa kanila? Sirain ang gobyerno. Pag-away-awayin ang gobyerno. Sabi po nung anak ni Juan Ponce Enrile, na si Katrina Ponce Enrile, mga kababayan, merong nanggagaling na pondo galing sa China para sirain ang ating gobyerno. Mukhang tumutugma po sa kanila yun. Di ba? Kung ano-anong naratibo yung mga sinasabi nila. May isa pang bugok, yung si Lopez. Sasabihin pa, tayo daw nagwa-water cannon din daw. Nung pinagpapaliwanag na po, anong sabi ni Lopez? Ano daw? Yung water cannon daw po. Mr. Chair, the water cannon is a facility. Hindi na magkanda o nagaga kung paano ipapaliwanag yung sinabi niyang nagwa-water cannon din daw. Tingnan niyo ho yan. Kaya yung China, gaganyan lang kami sa inyo. Papanoorin namin kayo. No? Kayo mag-away-away. Yun po yung yun yung nila agenda Pag-away-awayin, sirain ang gobyerno. Pero ano po ang karmang nangyari? Sila po ngayon ang nag-aaway-away dahil sa pera. Sila po ngayon, mga kababayan, ang watak-watak. Dati, di ba? Yan,
magkaka-banding yan, oh, ngayon away-away na at masaklap pa nito at nakakahiya, pera pa ang pinag-aawayan. Sabi ni Boss GP, crush daw ninyo si Buday noon, Boss Mark Ramos. Sinong GP? Sinong GP? Hindi si Inday Sara Duterte naman kasi may kakaibang ganda siya, no? Maganda actually. Maganda yung itsura niya. Kaya lang mga bossing, kung tayo naman po is beauty is in the eye of the beholder ho. 'Di ba? Ni Go Philippines. Tayo naman ho, mga kababayan, iba-iba ang panlasa natin doon sa ganda. Kaya lang po, mga kababayan, kapag ganito ng puro kasinungalingan, puro ganito na lang po yung yung mga nilalabas ng bibig, syempre pumapangit po yan. Sabi ni Jordan G, type ni bossing yan, kaso bobo. Bumabanat ka pa dyan. Kick nyo nga yan si Jordan G. No, hindi ako nagagandahan ho ako. Tayo pong mga tao, mga bossing, iba-iba po ang trip natin o iba-iba po ang panlasa natin, mga kababayan.